Habang tahimik na nag-obserba si Hallmaster Ye, hindi niya maiwasang magduda kung sapat ba talaga ang paraang ito para tuluyang umakyat sa posisyon ng Secmaster, lalo na kung kailangan niyang tuparin ang pangakong kasal kay Lingin bilang kapalit ng suporta. Ngunit mabilis siyang pinakalma, sinabing huwag mag-alala dahil ang araw na ito ang magiging simula ng kanyang pag-akyat bilang susunod na Secmaster. Sa harap ng lahat, malinaw ang kumpiyansa ni Bai Qingling habang sinasabi niyang huwag sayangin ang suportang ibinibigay niya at ipakita ang tunay na lakas. Ipinahayag ng tagapagsalita ang resulta ng botohan, 13 sa 23 elders ang pumanig kay Hallmaster Ye, habang 10 naman ang sumuporta kay Temple Master Meng Hu. Sa sandaling marinig ito, nagulat at napuno ng galit si Meng Hu, hindi makapaniwalang bumaligtad ang sitwasyon. Sa kanyang isipan, malinaw na malinaw, inaasahan niyang may malinaw siyang lamang, ngunit sa huli, may mga elder na tahasang tumalikod sa kanya, alinaw na naunawaan ni Meng Hu na kahit pagsamahin pa ang natitirang boto ng mga Hallmaster, hindi na niya kayang manalo, kaya galit niyang ibinintang kay Bai Qingling ang pandaraya sa halalan. Ngunit bago pa tuluyang lumala ang gulo, isang tinig ang pumigil at itinuro na hindi pa kasama sa bilang ang boto ng mga Temple Master. Ipinaliwanag na bagamat karamihan sa kanila ay walang karapatang bumoto, may isang Temple Master na hindi maaaring isantabi. Sa harap ng lahat, inihayag na si Temple Master Ren ng Xiuluo Temple ay bumoto pabor kay Meng Hu, dahilan upang magulat ang buong bulwagan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao, nagtatanong kung ito ba'y paboritismo o tunay na patas na desisyon. Sa gitna ng kaguluhan, biglang napasigaw si Lingin habang nakatingin sa kanyang tiyuhin, hindi maintindihan kung bakit siya gumawa ng ganitong hakbang sa mismong sandaling akala ng lahat ay tapos na ang laban. Sa loob-loob niya, iniisip ni Meng Hu na wala naman siyang kaugnayan kay Bai Qingling, pero kahit ganoon ay handa pa rin itong sundin ang hiling ng kanyang lolo at hayagang suportahan siya. Dahilan para hindi niya mapigilang malito at mapatanong kung bakit pa ito gumagawa ng ganitong hakbang. Bago pa siya makapagsalita ng buo, bigla siyang tinamaan ng malakas na sipa at napaatras mula sa kanyang upuan, habang walang awang inatake siya ni Han Jinyang na may malamig na tingin at walang bakas ng awa sa kilos. Habang bumabagsak siya sa sahig, maririnig ang mahinahong tinig ni Han Jinyang at humihingi ng paumanhin, sinasabing nagkamali lamang ng desisyon ang kanyang asawa, na para bang ang lahat ng nangyari ay wala lamang sa kanya. Walang kakayahang lumaban, napadapa ang asawa niya sa sahig habang tinatapakan ang kanyang ulo, at sa harap ng lahat ay lubos siyang pinahiya, pinatunayang wala na siyang karapatang magsalita o tumutol pa. Ngumingiti si Han Jinyang habang sinasabi na sa publiko man o sa lihim, iisa lamang ang taong sinusuportahan ng kanyang asawa, at iyon ay si Hallmaster Ye ng Black Moon Hall. Habang nakahiga sa sahig at pilit na nagpapaliwanag na ang gusto lamang niya ay kalabanin si Bai Qingling, muling dumadagundong ang yabag ni Han Jinyang habang mas mariin niyang dinidiinan ang kanyang paa, na parang pinaparamdam sa kanya ang tunay na agwat ng kanilang kapangyarihan. Habang nakatayo si Han Jinyang, baka sa mukha niya ang kumpiyansa at bahagyang pang-aasar, tila wala man lang pagsisisi sa ginawa niya. Sa isang iglap, umiti siya at nagbitiw ng mahinahong reaksyon na para bang biro lang ang lahat ng nangyari, dahilan para mapatingin sa kanya si Bai Qingling na may halong aliw at pagkatuwa. Sa gitna ng tensyon, unti-unting lumamig ang titig ni Bai Qingling, at sa isang sulyap pa lang ay malinaw na nauunawaan niya ang buong sitwasyon. Sa likod niya, makikitang nanginginig sa galit si Master Meng Hu, kanina pa pinipigilan ang emosyon, hanggang sa tuluyan na siyang sumabog at isigaw ang kanyang pag-uurong. Sabay paglabas ng lahat ng sama ng loob na matagal na niyang kinikimkim laban sa sekta at sa mga taong sinusuportahan niya noon. Sa malawak na bulwagan, umalingaw ang kanyang mga salita, habang itinuturo ang lahat, sinisisi sila sa pagtataksil sa mismong sandaling pinakamahalaga. Ngunit bago pa man siya makabawi, isang malamig na tanong ang ibinato sa kanya, na para bang sinasabi na ang kanyang pag-alis ay lalo lamang magpapabigat sa sitwasyon ng lahat. Sa huling sandali, lumitaw ang isang ngising puno ng panunuya at galit, kasabay ng mapanghamong pahayag na huwag ituloy ang isang bagay kung hindi naman kayang panindigan. Habang tuluyang nagiging malinaw na ang kapangyarihan at kontrol ay dahan-dahang nawawala na sa kanyang mga kamay. Sa harap ng lahat, pasigaw na ipinahayag ni Master Meng Hu ang kanyang ambisyon. Kung naging Secmaster si Ye Hongyi, kaya rin daw niyang umakyat sa parehong posisyon. Buong yabang niyang sinabi na gagawa siya ng 2 Secmaster, na para bang kaya niyang baliin ang kaayusan ng buong sekta. Tahimik na pinanood ito ng Demon Lord Bai Qingling. May bahagyang ngiti sa kanyang labi habang tinawag niyang katawa-tawa ang ideya ni Meng Hu,
dahil ang paghahati sa coming sect ay tiyak na sisira sa mismong pundasyon nito. Habang naggangalit si Meng Hu, mariing sinabi ni Bai Qingling na sa sandaling binigkas niya ang mga salitang iyon, hindi na siya maaaring umalis ng buhay sa Wanxiang Palace. Kita sa mukha ng Supreme Nangong ang bigat ng sitwasyon, habang ang galit at pagkabigo ay unti-unting lumamon kay Meng Hu. Sa matinding galit, itinuro ni Master Meng Hu si Bai Qingling at tinawag itong walang hiya at kasuklam-suklam. Ipinangako niyang kung siya man ay mamamatay, isasama niya si Bai Qingling sa hukay, habang ang mapusok na enerhiya ay sumabog mula sa kanyang katawan, hudyat ng isang desperadong paghihiganti. Nagliyab ang buong paligid sa madilim na lilang enerhiya, habang inilalabas ni Master Meng Hu ang Great Compassion Soul-Stealing Technique, isang demonyong teknik na kayang lamunin ang mga kaluluwa. Agad na nagbabala ang mga tao sa paligid at pinakiusapan ang lahat na umatras, dahil kapag tuluyang umandar ang teknik na ito, maaari nitong puksain ang libo-libo. Ngunit kalmado lang si Bai Qingling. Habang nakatayo siya na tila walang takot, sinabi niyang huwag magpanik dahil wala na raw itong silbi. Sa kanyang paningin, isa na lang itong bangkay na nagsasalita. Sa galit at kawalan ng kontrol, sumugod si Master Meng Hu habang sumisigaw na papatayin niya si Bai Qingling sa sandaling matapos ang kanyang demonyong teknik. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, tahimik na nagsalita si Bai Qingling at binanggit ang isang bagay na lalong ikinayanig ng lahat, ang Eternal Tribulation Heart-Shattering Insect. Ipinaliwanag niyang isa itong lasong insekto na mukhang walang halaga at hindi nakakapinsala sa ordinaryong tao. Hindi ito kumakain ng laman o dugo, kundi mismong enerhiya ng demonyong teknik. At habang mas malakas ang inilalabas na kapangyarihan, mas lalo itong lumalakas habang nilalamon ang enerhiya ni Master Meng Hu. Habang kumakalat ang mga insekto sa paligid, kalmado lang na ipinaliwanag ni Bai Qingling na ang huling insektong galing sa System Gift Pack ay maliit ang itsura pero napakalakas ang epekto, at buti na lang ay hindi siya naglinang ng panlabas na demonic techniques. Ipinakita ng system ang Eternal Tribulation's Heart-Shattering Insect, isang lasong insekto na espesyalisado sa pagkain ng panlabas na demonic energy at epektibo laban sa mga mas mababa sa Divine Transformation Realm. Biglang sumabog ang demonic energy sa dibdib ni Master Meng Hu, dahilan para mapasigaw siya sa sakit, habang si Bai Qingling ay nakangiting nanonood. Sa halip na magmadali, hinayaan pa niya ang lahat na maglagay ng pusta kung hanggang kailan mabubuhay ang kalaban, bago niya sinabing oras na para lumipat sa susunod na pustahan. Galit at gulat, hindi makapaniwala si Master Meng Hu na ang isang tila walang silbing poison technique ay unti-unting kumikitil sa kanya. Sa gitna ng naglalagablab na lilang enerhiya, tuluyang isinakripisyo ni Meng Hu ang sarili niyang katawan upang palakasin ang demonic technique. Kitang-kita kung paano niya pinapakain ang kapangyarihan gamit ang sariling laman at kaluluwa. Napatitig ang mga nakasaksi habang unti-unting nabuo ang isang dambuhalang anyo, ang Great Sorrow Demonic Soul Body. Isang halimaw na nilamon ng galit at kalungkutan, sumisigaw ng kapangyarihang tila walang makakapigil. Sa paligid, nagkagulo ang mga tao nang makita nilang bumaba ang demonic ancestor. Ang presensya nito ay sapat na para manginig ang buong lugar. Buong yabang na sigaw ni Meng Hu, walang sinuman ang makakapigil sa kanya sa paglamon ng mga kaluluwa. Isa-isa niyang hinihigop ang lakas ng mga nasa paligid, habang ang demonic aura ay patuloy na lumalakas, tuluyang nagising ang demonic ancestor at bumaling ang kanyang mabangis na tingin kay Bai Qingling. Ramdam ng lahat ang nakapipinsalang presyon, sapat para manginig ang katawan at mawalan ng lakas ang sinumang tamaan nito. Napagtanto ng mga disipulo na kapag sila ang tinarget, wala silang kakayahang lumaban. Maging ang mga elder ay napilitang umamin na sumobra na si Meng Hu sa kanyang ginagawa. Ngunit sa harap ng dambuhalang anino, biglang umiti si Bai Qingling at walang takot na hinarap ang halimaw. Sa gitna ng naglalagablab na demonic power, mariing idineklara ng demonic ancestor ang kanyang galit at tinawag si Bai Qingling na isang hindi karapat-dapat na demon lord. Muling nagliwanag ang pulang mata ni Bai Qingling habang malamig niyang tinititigan ang papalapit na demonic ancestor. Sa gitna ng rumaragasang demonic aura, mariin niyang inutusan si Xinger na gamitin ang sword talisman. Walang pag-aalinlangan, sumunod si Xinger at agad pinakawalan ang talisman sa ere. Ngunit sa halip na matakot, tumawa ang demonic ancestor at nilibak ang sandata, sinabing walang silbi ang kapangyarihan ng espada laban sa kanyang demonic soul body. Sa isang hampas ng dambuhalang kuko, madaling dinurog ang espada na para bang wala itong halaga. Lumapit ang halimaw habang naglalagablab ang galit,
tahasang hinahamon si Bai Qingling at sinasabing ialay na lamang ang kanyang buhay. Sa huli, malinaw na ipinakita na ang isang ordinaryong espada ay talagang walang kakayahang makasakit sa isang nilalang na tulad niya. Dahan-dahang itinaas ni Bai Qingling ang hawak niyang espada at may malamig na ngiti sa kanyang mukha, habang tahasang tinatanong kung paano kung ang sandatang ito ang gamitin niya. Napakunot ang noo ng demonic ancestor nang mapansin ang tila karaniwang espada, lalo na't dala na ito ni Bai Qingling mula pa noong una. Sa isang iglap, umilaw ang talisman sa espada at pinakawala ni Bai Qingling ang isang malakas na hiwa ng enerhiya na tila humahati sa hangin at lupa. Nagulat ang demonic ancestor nang maramdaman niyang tinatablan ang kanyang demonic soul body, dahilan para mapabulalas siya sa pagkabigla. Umikot ang malakas na puwersa sa buong lugar, yumanig ang paligid, at sa kauna-unahang pagkakataon, napatigil ang demonic ancestor habang iniisip kung paano nagkaroon ng kapangyarihang kayang kontrahin ang kanyang anyo. Mga idol, baka naman pwedeng humingi ng like and subscribe. Maraming salamat po! Habang nanginginig ang paligid, napagtanto ng kalaban na huli na ang lahat, ang sandatang ito ay sadyang inihanda para sa kanya. Ipinahayag ni Bai Qingling na ang pinagsamang lakas ng Kangming Soul Sword at ng Sword Talisman ang tunay na alas niya sa laban na ito. Sa bawat patak ng liwanag na bumabagsak, lalong nawawala ang lakas ng kalaban hanggang sa tuluyang mapawi. Sa huli, tahimik na tinanggap ni Meng Hu Daoist ang kanyang pagkatalo at umakyat sa langit ng may kasiyahan. Sa gitna ng katahimikan, ipinahayag ng mga saksi ang resulta, si Ye ang susunod na Sectmaster, itinakda ng mismong kalangitan. Biglang sumigaw si Su Hongyi at pinigilan ang lahat, baka sa mukha niya ang matinding pag-aalala. Napatigil si Bai Qingling at bahagyang nagulat sa bigla niyang pagharap. Sa harap ng maraming tao, lumuhod si Su Hongyi at buong galang na bumati, Kangming Sectmaster Ye Hongyi bilang kanyang ninong, dahilan upang maguluhan ang mga nakasaksi. Nagulat si Saint Singer, ang babaeng nakapink, at tahimik na inulit sa isip ang salitang ninong, hindi makapaniwala sa biglang revelasyong iyon. Samantala, si Linying, ang babaeng naka-green, ay punang galit at hinala, at naniniwalang gumamit si Bai Qingling ng lasong kayang mangontrol ng kaluluwa upang baguhin ang sitwasyon. Sa matinding galit at pagkamuhi, iginiit niya na ang demonyong iyon ay karapat-dapat lamang paghiwa-hiwalayin. Tahimik na nagsalita si Bai Qingling, tila sinusukat na niya ang magiging kahihinatnan ng lahat, at sinabi niyang mukhang napag-isipan na raw ito ni Su Hongyi, dahan-dahang yumuko si Su Hongyi. Namumula ang mukha habang mahinahong sumagot na, at gagawin niya ang lahat ayon sa kagustuhan ng kanyang lolo. Habang nakaluhod, malinaw ang paggalang at pagpapasakop ni Su Hongyi, at sinabi niyang ituturing niya si Temple Master Bai na parang sariling ama. Ngumiti si Bai Qingling at kalmadong sinabi na promising ang batang ito, isang bihirang talento na may maliwanag na kinabukasan. Si Master Meng Hu ay nagulat, Kangming Soul Ring, simbolo ng otoridad ng Sectmaster. Bakit nasa kamay ni Bai Qingling ang sagradong singsing at kung ito ba ay kagustuhan ng dating Sectmaster Ye? Simple lang ang sagot ni Bai Qingling, ginagampanan lang daw niya ang isang pangako. Sa huli, inabot niya mismo ang singsing kay Su Hongyi at binati siya. Kinikilala siya bilang bagong Sectmaster Ye. Habang nakatitig si Su Hongyi na puno ng pagkabigla at damdamin. Kita sa mukha ni Su Hongyi ang halo-halong emosyon, pagkagulat, hiya, at matinding pasasalamat habang tinatanggap niya ang ibinibigay na responsibilidad. Pagkatapos, sabay na itinaas ni Bai Qingling ang kamay ni Su Hongyi bilang formal na anunsyo. Mula sa araw na iyon, si Su Hongyi ang magiging Sectmaster ng Kangming Sect, at si Bai Qingling ang kikilalanin niyang Godfather. Sa harap ng lahat, malinaw ang kanilang panata. Magtutulungan sila upang muling itayo at gawing mas makapangyarihan ang Kangming Sect. Habang nakatingin si Bai Qingling sa harap ng maraming miyembro ng sekta, napansin niya ang kakaibang katahimikan sa paligid. Sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang isipin na parang may mali sa sandaling ibinigay niya ang singsing, na para bang kahawig ito ng isang seremonyang banyaga sa mundo ng cultivation. Bigla siyang napatingin sa gitna ng karamihan ng mamataan niya si Saint Singer, tahimik na nakatayo at halatang nagpipigil ng emosyon. Kita sa kanyang mukha ang pagkalito at selos habang pinagmamasdan niya kung paano pinapahalagahan ni Bai Qingling ang ibang babae. Sa kanyang isip, paulit-ulit ang tanong kung bakit hindi siya ang nasa tabi ng Sectmaster. Habang lalong bumibigat ang tensyon, isang malakas na sigaw ang pumunit sa katahimikan. Isang matandang lalaki ang sumulpot at hayagang tumutol sa nangyayari, malinaw na sinasabing hindi siya sang-ayon sa desisyong ginawa. Ang tinatawag na Supreme Nangong ay dumating mismo sa eksena, at malinaw na siya ang totoong kinatawan ng oposisyon,
hindi lamang ang simpleng harapan na si Meng Hu Daoist. Tahasan niyang inamin na umakyat na si Ye Hongyi sa pwesto ng Sect Master sa araw na iyon at hindi niya itinanggi ang katotohanan iyon. Ngunit mariin niyang iginiit na hindi dapat payagang ang isang tao lamang ang magmonopolyo ng kapangyarihan, lalo na kung magpapakilalang godfather ng buong sekta. Ipinahayag niyang sa loob ng libu-libong taon, iisa lamang ang taong kinilalang karapat-dapat sa titulong godfather, at wala raw karapatan si Bai Qingling na ang kininyon. Pagkatapos, binaling niya ang tanong kay Su Hongyi bilang Lady Sect Master, hinihingi ang kanyang pasya. Sandaling napatigil si Su Hongyi, halatang nagulat sa bigat ng responsibilidad na biglang ibinato sa kanya. Bahagya siyang umubo, sa kamariing nagsalita, kung may nauna ng naging godfather noon, wala raw dahilan para hindi muling magkaroon ngayon. At kung may president, karapat-dapat din kilalanin si Bai Qingling. Mariing humakbang pasulong ang matandang Supreme Nangong, malamig ang tingin habang inilalantad ang kanyang galit. Para sa kanya, si Bai Qingling ay walang habas na pumatay kina Luo Fenghuo at Meng Hu, dalawang mataas na miyembro ng Kangming Sect, at kung mananatiling walang parusa ang ganitong gawain, tiyak na mauwi sa kaguluhan ang buong sekta. Hiniling niyang magpaliwanag si Bai Qingling sa harap ng lahat. Tahimik na humarap si Su Hongyi kay Bai Qingling, halatang nag-aalinlangan, ngunit bago pa siya makapagsalita ay isang malamig na halakhak ang pumutol sa tensyon. Ngumiti si Bai Qingling, puno ng kumpiyansa at pangungutya, at diretsahang sinabi na hindi siya mag-aaksaya ng oras sa pagpapaliwanag sa isang taong hindi karapat-dapat makarinig nito. Napaatras si Supreme Nangong, gulat ang mukha, habang maririnig ang mariing deklarasyon ni Bai Qingling, ang kanyang otoridad ay sinasaksihan mismo ng langit at ng lupa. Sa isang iglap, bumagsak ang espada sa lupa na tila may dalang bigat ng langit at lupa, at umikot ang malakas na enerhiya sa paligid. Tahimik ang paligid ng hawakan ng matandang Supreme Nangong ang espada. Sa isang sulyap pa lang, nanlaki ang kanyang mga mata, ito ang mismong sandatang ginamit kanina. Hindi siya makapaniwala dahil ang hawak niya ngayon ay ang matagal nang nawawalang Kangming Soul Sword, ang sagradong espada ng sekta. Habang sinusuri niya ang talim, naalala niya ang sinaunang aral ng Kangming Sect, ang sinumang may hawak ng parehong sagradong mga artifact ay may ganap na otoridad na kumilos ng mag-isa at hatulan kahit ang mga itinuturing na traidor. Dahil dito, napilitan siyang aminin sa sarili na kung totoo ang lahat, tunay ngang nasa kamay ni Bai Qingling ang kapangyarihan ng sekta. Ngunit bago pa siya makapagsalita, malamig na tumitig si Bai Qingling at walang pag-aalinlangang tinanong kung balak pa ba niyang magpanggap na peke ang espada. Para sa kanya, sapat na ang naranasan ni Meng Hu upang patunayan ang kapangyarihang iyon. Biglang sumingit si Saint Singer, galit at puno ng damdamin, at ipinagtanggol ang kanyang guro. Hindi raw maaaring tapusin ang usapin ng ganito lang. Ngunit bago pa lumala ang sigalot, marahang pinigilan siya ni Bai Qingling, hinawakan ang kanyang pisngi, at sinabing huwag nang magsalita, dahil malinaw na sa Supreme Nangong ang lahat. Sa huli, malamig ngunit buwang pa siya ni Bai Qingling. Tapos na ang usapin, wala nang dapat pag-usapan pa. At sa iisang utos lamang, tumalikod siya at sinabi na oras na para umalis. Tahimik na nakatayo sa harapan si Bai Qingling habang nakaharap sa apat na babae. Sa gitna ng katahimikan, ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Sa gilid, lihim na pinagmamasdan ni Linging ang sitwasyon. Sa isip niya, bakit napakalapit ni Bai Qingling kay Saint Singer, at pakiramdam niya'y may masama itong binabalak. Nagsiselos siya, iniisip kung bakit hindi man lang ito lumalapit kina Sister Lixue at sa kanya, at napagdesisyonan niyang hindi niya ito palalagpasin para sa kapakanan ni Sister Lixue. Samantala, tahimik na inoobserbahan ni Hua Yuerong ang buong eksena. Sa tabi niya ay si Han Jinyang, na may kumpiyansang ngiti habang sinusuri ang nangyayari. Kita sa kanilang mga mata na malinaw sa kanila ang pagbabago ng kapangyarihan sa loob ng Kangming Sect. Ipinahayag ni Han Jinyang na mula ngayon, tila papalitan na ng Yuluo Temple ang Luocha Temple bilang pinakamalakas na puwersa sa Kangming Sect. Dahil dito, para sa kapakanan ng Xiuluo Temple, kinakailangan nilang makipag-ugnayan ng mas madalas kay Temple Master Bai sa hinaharap. Nagulat at napaisip ang asawa ni Han Jinyang na si Ren Qianfan, at pabirong nagtanong kung ano pa nga ba ang dapat nilang pag-usapan. Tahimik ang gabi sa Xiuluo Temple, habang ang bituin ay tila mas maliwanag kaysa dati. Sa loob ng silid, nakahiga si Han Jinyang, relaxed ang postura, ang bawat galaw ay may halong kumpiyansa at lambing. Isang mahinang buntong hininga ang kumawala sa kanyang labi, tila ba sinasadya niyang iparamdam ang kanyang presensya. Sa di kalayuan, tahimik na nakamasid ang kanyang asawa na si Ren Qianfan. Namumula ang kanyang mukha habang iniisip kung gaano kaakit-akit ang kanyang asawa, isang ganda na, para sa kanya, ay walang kapantay sa buong Siyam na kontinente.
Sa kanyang isipan, malinaw ang isang bagay, walang sinuman ang makakahigit sa alindog ni Han Jinyang. Habang ang ilaw ng mga parol ay dahan-dahang sumasayaw sa mga dingding, mas lalo pang naging misteryoso ang atmosfera. Ang bawat titig, bawat hinga, ay may halong pang-akit at tahimik na pangako ng isang gabi na puno ng tensyon at romansa. Tahimik ang silid nang mapansin ni Ren Qianfan ang biglaang pagdating ni Bai Qingling, baka sa mukha niya ang pagkagulat at pagkalito kung bakit naroon ang Temple Master ng Xiuluo. Sa mahinahong tinig, iniutos ng babae kay Ren Qianfan na tulungan si Temple Master Bai na makapasok, bagay na lalo pang ikinabigla ng kanyang asawa, na hindi makapaniwalang siya mismo ang inuutusang magbigay daan. Ngunit bago pa siya makakilos, dumating na si Bai Qingling ng kusa, sinasabing walang saysay ang mga limitasyon ng Star-Picking Belvedere para pigilan siya. Sa loob ng silid, tahasang ipinakita ni Bai Qingling ang kanyang presensya. Habang nakaupo ang babae sa likuran, kalmado ngunit puno ng tensyon ang hangin, at malinaw na hindi ito isang simpleng pagbisita. Diretsahang sinabi ni Bai Qingling na naparito siya upang kausapin ang asawa ni Ren Qianfan, dahilan upang tuluyang magliyab ang galit ng lalaki. Sa nagbabagang mga mata, binalaan niya si Bai Qingling na lumalampas na ito sa hangganan, ngunit sa halip na umatras, dahan-dahang inilabas ni Ren Qianfan ang kanyang espada. Sumiklab ang enerhiya sa paligid niya habang galit niyang sinabing hindi pa niya ipinapakita ang tunay niyang kapangyarihan bilang Temple Master ng Xiuluo at hindi siya maaaring ituring na palamuti lamang. Agad siyang sinita ni Han Jinyang, malamig ang boses ngunit may halong babala, at inutusan siyang lumabas at huwag manghimasok kahit anong marinig at mangyari sa loob. Kahit gustong tumutol ni Ren Qianfan, napilitan siyang umatras, baka sa mukha ang takot at pag-aalinlangan. Nang maisara ang pinto, naiwan sa loob si Bai Qingling at ang ginang, na puno ng kakaibang katahimikan ang silid. Lumapit ang babae na may banayad ng ngiti at iniabot ang tasa ng tsaa. Ang kilos ay mahinahon ngunit may bahid ng pang-akit. Tinanggap ito ni Bai Qingling ng kalmado, dahan-dahang humigop habang nakatuon ang mapulang mga mata sa kanya. Sa kanyang isipan, malinaw ang lahat, kilala niya ang bahaging ito ng kwento. Matapos makataka si Han Jinyang mula sa Jitami ng Hihuan Sect, hindi pa rin niya natakasan ang epekto ng Passion Flower Desire Poison na itinanim sa kanya. Ngayong gabi ang pinakahuling sandali kung kailan aktibo ang lason sa kanyang katawan. Tahimik na pinagmamasdan ni Bai Qingling ang sitwasyon. Alam niyang ang ganitong uri ng eksena ay bahagi ng larong minsan na niyang naranasan. Isang larong puno ng tukso at mga ganitong plot. Ngumiti si Han Jinyang habang iniaalok ang inumin, sinasabing masarap ang gatas mula sa Demonic Pets Sanctuary, at isang karangalan para sa kanya na si Demon Lord Qingling ang titikim nito. Binanggit pa niyang bata pa si Temple Master Bai at hindi pa kasal. Habang pinagmamasdan ni Bai Qingling ang Coco Melon ni Han Jinyang, bigla niyang naalala si Saint Singer, at may pinapakain sa kanya dahilan para siya ay mamula. Naklipas ang ilang sandali humiling na dumiretso na siya sa dahilan kung bakit siya inimbitahan. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, malinaw ang intensyon ni Han Jinyang, isang mapanuksong hakbang upang subukan kung siya'y naapektuhan. Sa huli, bahagya siyang umiti, tila nagtatanong sa sarili kung siya nga ba ang unang nanagalaw. Tinitigan ni Han Jinyang si Bai Qingling habang nakangiti, sa kanya tinanong kung sino raw ba ang mas maganda, siya o si Temple Master Hua. Tahimik na napatingin si Bai Qingling at tinanong kung bakit bigla niyang binanggit si Temple Master Hua. Lumapit si Han Jinyang, may kumpiyansang ngiti, at sinabing alam naman daw ni Bai Qingling ang sagot, o baka raw paraan lang iyon para manipulahin ang mga babae. Habang nagsasalita, ipinakita niya ang suot niyang medyas at ipinaliwanag na gawa iyon sa celestial silk na kayang depensahan laban sa kasamaan. Kalmadong sumagot si Bai Qingling na gusto rin iyon ng kanyang disipulo, pero mas gusto raw nito ang kulay puti. Lumapit pa si Han Jinyang at marahang tinanong kung gusto ba talaga iyon ni Bai Qingling. Sa loob-loob ni Bai Qingling, inamin niyang kung sasabihin niyang hindi niya gusto, tiyak na kasinungalingan iyon. Ngunit naisip din niya na kung ang orihinal na Bai Qingling ang naroon, tiyak na sasabihin nitong hindi sapat ang ginawa ni Han Jinyang upang siya'y lubusang masiyahan. Tahimik nang umiti ang babae habang dahan-dahang lumalapit kay Bai Qingling, at sa mababang tinig ay tinanong niya kung bakit hindi pa rin niya naaalala ang mga bagay na dapat ay matagal na niyang alam. Nagulat si Bai Qingling at napatingin sa kanya, litong-lito sa biglaang tanong, habang pilit niyang inuunawa ang sinasabi ng babae. Sa isang iglap, hinawakan ng babae ang kanyang kamay, mahigpit ngunit may lambing, na para bang sinusubukang gisingin ang isang alaala na matagal nang nakabaon. Habang magkalapit ang kanilang mga katawan, malinaw niyang sinabi na si Bai Qingling mismo ang nagbigay sa kanya ng celestial silk,
at ang telang iyon ay hindi basta-basta, kundi isang bagay na may espesyal na kahulugan sa pagitan nila. Nagbago ang ekspresyon ng babae, at seryoso niyang ipinaalala na kailangan pa rin ni Bai Qingling ng mga buhay na kaluluwa upang ganap na mapino ang dantailingin at gawing isang kasangkapang sumusunod sa kanyang kagustuhan. Pagkatapos nito, lumitaw ang isang tao mula sa Hihuan Sect, kalmadong nakaupo at may ngiting may halong panlilinlang, habang sinasabi na papayagan niyang pumili si Bai Qingling mula sa mga kandidato para sa pagiging saintes ng kanilang sekta. Makikitang papalapit ang mga babae, walang kamalay-malay sa tunay na dahilan ng kanilang pagpunta, dahil ang akala nila ay ipinapadala lamang sila upang maging mga lingkod. Isa-isang lumapit ang mga babae kay Bai Qingling, bawat isa ay may sariling lakas ng loob at pagnanais na mapansin. Ang una, buong tapang na nagsabi na piliin siya, nangangakong hindi siya bibigyan basta manatili lamang siya sa paningin ng Demon Lord. Sumunod ang isa pang babae, mas mahinhin ang kilos ngunit halatang kinakabahan, sinasabing mahusay siyang magtago ng mga lihim at lahat sila ay nagpupuri sa aking bibig sa pagiging masikip. Habang nagmamasid si Bai Qingling, ang mga mata niya ay nananatiling malamig at tahimik, walang bakas ng emosyon, kahit sa harap ng kanilang mga pakiusap. Isang babae ang lumuhod, nanginginig ang boses habang sinasabing handa siyang gawin ang kahit ano basta siya ang mapili. Ang bigat ng katahimikan ay bumalot sa buong silid. Sa gilid, may isang babaeng tahimik na nakatayo, hawak ang dibdib, halatang nag-aalinlangan at naguguluhan sa sariling damdamin, ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at pag-asa, siya si Yoon Jainer. Napangiti ang lalaking nasa likod ni Yoon Jainer habang hawak niya ang baba sa babae, malinaw na ipinapakita ang interes niya rito. Sinabi niyang tama ang mata ng pumili dahil taglay ni Yoon Jainer ang Undine Divine Phoenix Body, isang bihirang katawan na perpektong materyal para sa kanilang layunin. Tahimik na nagtanong ang isa pa kung si Yoon Jainer ba ang napili, ngunit malamig na tumanggi si Bai Qingling, sinabing wala siyang iniisip na espesyal, karaniwang bagay lamang. Dahan-dahan niyang inabot ang isang telang kumikislap sa liwanag at sinabi na ang celestial silk na iyon ay para kay Yoon Jainer. Maingat itong tinanggap ng babae, halatang kinakabahan, ngunit puno ng pasasalamat habang hawak niya ang regalo. Bago siya tuluyang paalisin, mahinahong sinabi ni Bai Qingling na alagaan niya ang sarili niya. Naiwang mag-isa si Yoon Jainer, hawak ang telang ibinigay, nanginginig ang mga kamay habang pilit pinipigil ang emosyon. Sa gitna ng mainit na liwanag ng mga ilawan, bigla siyang sumigaw, sinisingil si Bai Qingling sa mga alaala ng nakaraan, sinabi niyang napakasama niya dahil matapos ang lahat ng mga taon. Siya pa rin ang dahilan kung bakit sariwa ang sakit at alaala sa kanyang puso. Sa gitna ng pagtatalo, mariing hinarap ng babae si Bai Qingling at sinabing marami siyang naging saintes noon, ngunit kahit kailan ay hindi siya ang pinili nito. Galit at sama ng loob ang nangingibabaw sa kanyang tinig habang mahigpit niyang hinahawakan ang kasuotan ng lalaki. Nanatiling kalmado si Bai Qingling at malamig na sinabi na ang lason ay nagsimula ng umepekto. Ipinaliwanag niyang ito ang Passion Flower Desire Poison ng Hihuan Sect, isang lasong hindi basta-basta natatakasan. Kasunod nito, lumitaw ang malinaw na marka ng lason sa katawan ng babae, kumikislap habang unti-unting kumakalat ang epekto. Napasinghap siya at napasigaw sa biglaang pagsiklab ng sensasyon at kakaibang init sa kanyang katawan. Hindi na niya napigilan ang sarili at napahilig siya pasulong, nawawalan ng lakas. Agad siyang sinalo ni Bai Qingling at hinawakan upang hindi siya tuluyang bumagsak. Mahigpit na hawak ni Bai Qingling ang babae habang kalmado niyang ipinapaliwanag ang nakaraan. Noon daw, ang tinatawag na selection ceremony ay hindi para pumili ng alagad, kundi para pumili ng mga isasakripisyo. Kahit siya ang pinakaangkop, nakita niya sa babae ang sarili niyang sinapit noong kabataan niya, nilinlang, ginamit, at ginawang buhay na sangkap sa mga madidilim na concoction. Sinabi niyang naawa siya sa babae, at higit sa lahat, naawa rin siya sa sarili niya. Lumapit si Bai Qingling at mariing ipinaliwanag na may utang siyang dapat bayaran mula sa Sect Master Selection Ceremony. Ngayon daw niya iyon tutubusin sa pagtulong na alisin ang lason na unti-unting kumakain sa katawan ng babae. Sa mahinang tinig, binanggit ng babae ang kanyang pangalan, halos hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Sa labas ng silid, isang lalaki ang nagpanik at paulit-ulit na kinakatok ang pinto, nagtatanong kung ano ang ginagawa sa loob. Ngunit sa isang iglap, bumukas ang pinto at siya'y itinapon palabas, tumilapon sa sahig sa ilalim ng gabi. Tumayo si Bai Qingling sa pintuan, malamig ang tingin, habang ang lalaki ay sumigaw ng galit at takot, tinanong kung ano ang ginawa niya sa kanyang asawa. Tahimik na lumabas si Bai Qingling sa silid, mag-isa lamang, habang nakaluhod sa sahig ang lalaki, at galit na nagtatanong kung nasaan ang kanyang asawa.
biglang nanlaki ang mga mata ng lalaki nang mapansin niya ang kamay ni Bai Qingling. May tumutulong lilang likido mula sa mga ugat nito. Nanginginig siyang nagtanong kung ano iyon, at doon malamig na ipinaliwanag ni Bai Qingling na lason iyon, at hindi ba raw niya alam na nalason ang kanyang asawa. Walang emosyon sa mukha ni Bai Qingling habang itinataas niya ang kamay, ipinapakita ang lason na siya mismo ang naglabas. Kung hindi ka inutil, kailangan ko pa bang gawin ito sa sarili ko? Sa ilalim ng maliwanag na buwan, tinalikuran niya ang lalaki, at sinabihang ayusin nito ang kanyang posisyon bilang Temple Master ng Xiuluo Temple, at huwag hayaang manatiling baluktot ang kanyang pamumuno. Sa isang iglap, lumipad si Bai Qingling palayo, iniwan ang lalaking tulala at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Sa katahimikan ng gabi, malinaw ang kanyang iniwang mensahe. Ang utang ni Han Jinyang ay bahagya ng nabayaran, ngunit ang kay Hua Yuerong ay hindi na kailanman matutumbasan. Habang nakatanaw si Bai Qingling sa malayo, naaalala niya ang mga lihim na hindi niya kailanman isiniwalat, mga sikreto sa pagitan niya at ng junior sister na si Rongber, pati na rin ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Alam niyang kahit ang orihinal na may-ari ng katawan na ito ay si Bai Qingling rin, wala na itong maalala dahil inihiwalay niya at itinago ang kanyang pangunahing katawan. Ang mahahalagang impormasyong iyon ay sadyang ibinaon sa puso ng tunay na katawan, isang pusong kasalukuyang nakatago sa Flame Demon Tower. Dahil dito, napagtanto niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi puntahan ang Flame Demon Tower. Hindi lamang upang mabawi ang mga nawalang alaala, kundi para rin muling makuha ang walang kapantay na kapangyarihan ng Demon Lord. Habang bumabalot ang asul na enerhiya sa kanyang katawan, mabilis siyang tumalilis sa gabi, ang mga matay nag-aalab sa determinasyon. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, may mga tinig na biglang sumigaw sa dilim. Isang lalaki ang tumawag sa pangalan ni Hua Yuerong, kasunod ang isa pang sigaw, si Shen Singer. Sa ilalim ng bughaw na langit, sumigaw si Xiao Chen na puno ng galit, nanunumpang balang araw ay ipaparamdam niya sa kanilang lahat ang kapalit ng kanilang ginawa, at ipapakita kung sino ang tunay na pinili ng langit. Mga idol, baka naman pwedeng humingi ng like and subscribe. Maraming salamat po!